Ephesians 5:19, singing and making melody in your heart to the Lord. So, pag-aaralan natin ito, nag-try na mas bilisan pa, pero nasabi ko lahat ng points na dapat natin maalala. Next slide. The purpose of music. So, si Jesus, alam natin na siya ang creator ng lahat ng bagay at kasama nito ang music. Ano man ang bagay dito sa mundo ay nagmula sa Panginoon. All throughout the Bible, ang music, especially in the book of Psalms, ay ginagamit para papurihan si Lord Jesus. Psalm 95:2, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. At kapag ang isang tao ay naging Christian, ibig sabihin na born again na siya, si Jesus ang kanyang susundin sa kanyang buhay, His everything, lahat-lahat sa kanya will be devoted to Jesus. Katulad dyan ang mga music na kanyang pinapakinggan. Amen? Amen. Colossians 3:17, whatsoever you do it for the Lord. The way that we talk, the way that we dress, the music that we listen to, lahat ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya kailangan natin tumutulungan. So, pag-aralan natin yung distinction of Christian and worldly music. Because there are two kinds of wisdom in this world, yung perfect na karunungan ng Diyos at ang hindi totoo na karunungan ng mundo. Meron din ngayong dalawang klase ng music na ating mapapakinggan, Christian and worldly music. Christian music, obviously, it is for the Lord, hindi yan para sa mundo. Pag sinabing sa mundo, hindi yan para sa sarili, para sa ibang tao, para sa kasalanan, para sa kasamaan, kundi para lang yan sa kapurihan ng Panginoon. We should saturate our hearts with God's Word through worship music. So kapag meron mga Christian songs, ang nilalaman yan ay ayon sa Biblia, batay sa Biblia. Let the word of Christ dwell in you richly and always love. Sabi sa Colossians 3:16, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Worldly music naman, it is all about self-love sa panahon ngayon. It's all about pleasing yung sarili. Most of the time, puno ito ng violence. May mga kanta ngayon na talagang violent na yung laman, away, gano'n, galit, and other things na hindi ayon sa Panginoong Jesus. May mga nilalaman ng kanta na walang kwenta. Diba? May mga ganyan lalo na sa mga patok na jeep. Diba? Yung malalakas ang tugtog at yung bass ng mapagagundong ka dahil yung puso mo nanginginig sa lakas ng bass ng kanilang sound system. At yung mga kanta naman ay hindi kaaya-aya at masasabi natin wala itong sense, wala itong kwenta. Karamihan ng kanta ng makamundo ay puro sa pag-ibig, sawi sa pag-ibig, tapos sawi sa pag-ibig, tapos sawi na naman sa pag-ibig. Ngayon, ang mga tao tuloy naaapektuhan ng ganitong pag-iisip dahil parang gusto nilang makinig sa mga ganitong kanta kasi nakaka-relate sila. Pero yung song, hindi naman siya nagpo-provide ng biblical values o prinsipyo o katuruan na tutulong sa'yo sa pinagdadaanan mo. Parang yung mga kanta talaga sa mundo, makasarili lang, makagawa lang ng kanta. So most of the time, yan, kasamaan, galit, meron pang mga kanta na may mga bad words, diba? May mga ganyang song. Usually, mga hip-hop song, yung mga rap na sa Hollywood, pag hinimay mo, kasi literal na hinimay mo yung lyrics niyan, puro kabastusan, na
na ang Christian song ay hindi maingay, ang worldly ay maingay kalakas. Hindi, walang tinuturo ang Bible na gano'n. Many times na talagang yung symbol daw ay talagang paluin ang paluin according sa mga Psalmists, no? The Bible never declared any particular musical instrument then to be ungodly. Meron akong teacher, music teacher, na galit siya sa drums and sa bass. Kasi, nakaka-stiff daw ng pagkataka ko yan. Si David stiff ba? Hindi naman. Yung mga basses natin, hindi naman. And siguro, para sa kanya kasi, violin, gano'n, yung worship style. Ayaw niya ng mga ganyan instrument. Pero in the Bible, hindi tayo sinasabi ka na ganyan. The Bible mentions numerous kinds of mga string instruments, wind instruments, at wala lang sinabi na drums, especially sa King James Version. It does mention yung mga percussion instrument, yung mga tambourine, yung cymbals, and part ito ng drum set na ginagamit natin ngayon, na ginagamit din nila noon. Maaaring iba lang yung structure noon, hindi katulad ng atin. There is no biblical basis kung yung style ng music ba ay sa labas ng kalooban ng Panginoon o ito ang kalooban ng Panginoon. Again, yung intent ng ating puso, yun ang tinitignan ng Lord Jesus. Pero kasi yung mundo ngayon, ang way nga kasi nila loud, diba? Kaya a-apply pa rin yung Romans 12 na we will not conform to their passion. Na tayo, hindi naman yung diba, na mag-rock and roll. Pwede natin sabihin, wala naman sinabi sa Bible na bawal yun. Pero yung ways ng mga wicked, kailangan naman natin iwasan. Pero again, walang specific na katuruan sa Bible ng ingay, lakas, o style ng music na hindi kaaya-aya sa Panginoon Jesus. Next. Significance of song lyrics. This one, siguro ito yung tumatak sa akin nung ginagawa ko itong lesson plan. The difference of worship and worldly music, hindi lang naman tungkol sa sound. Although may malaking factor ang sound, lalo na, di ba, may mga Christian na contemporary songs ngayon na may pag-rock, na sometimes kasi disturbing, di ba? Kahit sabihin mo na maganda naman yung lyrics, pero pag talagang nagrarakakan, hindi siya maganda sa pandinig. Dahil yung pagiging modest, ganyan, yung pagiging decent ng sound, yung sa God order. So yung order dapat papailan pa rin. Pero again, huwag lang too much. And then, it's not just about the sound, the tune or the melody of the song. Yung content ng lyrics, isa ito sa pinakamahalaga. It must be considered. While hindi naman ito pertaining sa music, Philippians 4:8, ang ganda nito na guide para sa atin. Apostle Paul said, "Finally, brothers, whatsoever is true, noble, whatever is right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." So whenever we listen to a particular song, tawagin man nilang Christian yan or worldly, isipin natin yung Philippians 4:8. Kung nakakapakinig tayo at din yung naiisip natin, surely yung mga song na yun ay kaaya-aya din sa pandinig ng Panginoon. Tanungin natin, mayroon bang secular song na totoo? Although meron, like sinare ko nga sa iba na may mga song like A, B, C, D, hindi mo naman yung masabi, hindi naman yung worship song, huwag mo yung kantahin. Diba? Mga Twinkle Twinkle, diba? Happy Birthday, halimbawa, hindi naman yan Christian song. Pero hindi naman yan sinisira yung values ng Panginoon. Diba? Twinkle Twinkle Little Star. Nag-twinkle yung star dahil kay Lord Jesus. Amen? Amen. So whatsoever is true, yung right, yung tama, yung pure, yung banal, yung love, yung kaaya-aya. Yun yung mga bagay na iisipin natin. Kaya kapag may mga kanta tayong pinapakinggan, maapektuhan niya yung ating pag-iisip. So kung ganyan yung lyrics ng isang tinatawag nila na secular song, for example nga, ABCD, walang mali kung papakinggan natin yung ganong klaseng song. Huwag tayo
matapos ha. Worldly music promotes self-love. Madalas, immorality, lalo na pag may mga mahalay na word or terms na mga kanta, and violence, while neglecting biblical principles. So, yan yung laman ng mga worldly songs. However, there are many secular songs naman, just like what I said kanina, na walang Jesus or God sa song. But, it still uphold yung godly values. Meron na rin siya. And ito na, if a certain love song, for example, pinapromote naman niya yung pagiging holy ng marriage and yung purity ng true love, kahit walang Jesus or ibang mga Bible terms, it can still be enjoyed and listened to. May mga songs na love song na pwede natin pakinggan. Kahit walang word na Jesus dyan, or tipong mga quote from the Bible. Pero kung yung values na ay nalalapit ka sa Panginoon at hindi naman nasisira yung testimony mo bilang Christian sa pakikinig niya, and again, kung yung content niya hindi naman ino-oppose yung salita at turo ni Lord Jesus, okay lang na pakinggan natin yun. Pero syempre, mas better na mag-focus pa rin tayo sa worship song. Kasi pag love song, syempre, although andyan yung purity, pero pag lagi ganyan, dun sa loved one mo na tao yung focus mo. So, dapat mas lamang pa rin lagi yung mga worship song. And when it comes sa mga music na pinapakinggan natin, mag-ingat din tayo na huwag natin i-admire yung artist. Even sa Christian music, di ba, yung mga Hillsong, Planet Shakers, na sometimes kapag napapanood natin, siguro ako hindi naman, pero maaaring may iba na you want to be like them, di ba, ginagaya mo yung kilos nila, yung way nila ng pag-worship, which is, may time naman na okay yun kung gagawin mo yun para mas maging effective ka bilang music or song leader, ginagaya mo yung iba nilang ginagawa. Pero kung idol natin yan doon na talagang fan ka nila, dangerous yun, and idolatry yun. So, hindi ka ay sa pagkakarapan ng Panginoon. And lalo na, when it comes to secular na mga worldly artists, kahit na may mga love song na okay, at meron naman mga worldly artists na hindi man worship song, pero okay naman yung mga songs nila. However, may danger pa rin. May danger pa rin. Especially huwag tayong huwag nating idolin, kung yun yung term, idolin, maging idol. Yung mga artista, hindi lang yung mga singer, kahit sinong artista. And even yung mga Christian artists, okay lang na i-admire, pero huwag mo lang tayo maging fan. Diba? Parang pag nasilaling fan ka, halimbawa may fan ka, tapos halimbawa merong chismis tungkol dyan sa, ikaw yung fan ka lang, merong chismis tungkol dyan sa idolize ko. Yung pag di mo na-apektuhan ka, hindi mo nasaktan ka, it's considered idolatry kasi hindi looking at the Jesus. So, nag-focus yung attention mo sa iba. And then, when it comes sa yun nga, mga Christian artists, mag-ina tayo na huwag natin i-admire yung mga musician. Ay, sorry, huwag na natin i-idolize. Okay lang i-admire natin. Mahusay sila kumanta, maganda kanilang boses, nakakatulong yung style ng song nila sa iyong pananampalataya. Pero huwag tayo mag-idolatry. So, idolatry, hindi lang yan just Josan na sinasamba. Anything na pinapahalagahan natin, minamahal natin more than the Lord is considered as idolatry. Amen? Amen. So, I will make it short and simple. Kung may question kayo, pwede later. Pero ito lang yung maikling lesson natin when it comes to music. Ang purpose of music para sa Panginoon. Pagdating sa Christian versus worldly music, hindi yan sa style o sa ingay. Although, i-consider pa rin natin na maayos ang ating praise and worship, hindi na masyadong malakas kasi nga nakakalista. Hindi rin naman masyadong mahina. And isasaalang-alang natin all the time yung song lyrics kasi ito yung mensahe mensahe ng song na kapag hindi natin pwede sabihin na hindi yung tono lang naman ang gusto ko. Hindi pwede yun kasi malaking parte ng isang kanta yung lyrics. Kapag may isang song, instrumental lang, masasabi mo ba kung Christian or worldly yun? Halimbawa, instrumental lang, hindi mo alam yung instrumental na yun. And let's say, sige, alam mo, halimbawa, instrumental ng anong sikat na kanta ngayon? Puso ba to? Halimbawa, yung instrumental. Thank you, Esther, for your suggestion. Sa
So again, doon pa rin tayo babalik. It's a matter of the heart. Yung intent ng ating puso, ang tinitignan ng Panginoon. So, reminder yun sa atin, significance ng song lyrics at huwag tayong maging, huwag tayong magkaroon ng idols ng mga Christian or worldly artists. Kasi, maaalis yung focus natin sa Panginoon. So, careful dapat tayo. So, dito na tayo magtapos. Keep in mind na yung God glorifying music, kailangan meron yung clear na message, hindi yung vague or deceptive. Sabi sa 1 Corinthians 14:15, I will sing with the Spirit and I will sing with the understanding also. Hindi ka ba sa kanta ng kanta, hindi ka ba sa pakilig ng MP3 sa cellphone mo, hindi gano'n na kahit ano lang pag maganda yung tono, okay. Kailangan yung understanding natin, pinapatilan natin. Understanding the lyrics of the song is vital kasi kailangan aware tayo sa song message na ating kinakanta o pinapakinggan. As soon as we understand at naisip natin na yung song is against the Lord, turn away from it. Amen? So, doon lang tayo magtatapos. As simple as that. The music that we listen to, dapat mag-reflect din na ng Panginoon. Di ba pag napakinggan ng ibang tao na nakikinig tayo sa secular music, may magsasabi na, Christian ba yan? Bakit gano'n? Kasi ang pagiging Christian talaga ay nagre-reflect sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Kaya huwag natin pinapaliwala ang music. Remember, si Lucifer, he was a musician, kaya may danger din kahit na tatalo na sa mga music, sa music team, part ng music team. Ang ating next Bible Seminar series is entitled Heart of Worship at patungkol yan sa music team, sa worship team, music